Ito nga ang madalas na issue na sinasabi o madalas na sinasabi ng mga taga-Pilipinas, lalo sa mga OFW na nakakaangat-angat, na madalas nang nagagawan pa ng issue or nadjudge ang mga nasa abroad dahil hindi daw tumutulong. Na ang akala nila sa Pilipinas ay pinupulot lang ang pera dito sa ibang bansa na kailangan ay sayo na iasa lahat. May nakita lang ako na content creator na binabash siya kasi bakit daw, satcho naman pala yung asawa mo dyan sa Japan, bakit hindi mo mabigyan ng magandang bahay, magandang buhay ang pamilya mo, magulang mo dito sa Pilipinas? Yun ang nambabash sa kanya. Ito papaintindi ko sa inyo ha, una't una wala kayong pakialam. Satcho hindi natin alam kung ano ang sitwasyon. Kasi sa akin, para sa akin, ako, ganito nangyari sa akin, very generous ako sa family ko. Bigay ako pag may problema, konting, pag may maibibigay ako, hingi ako sa asawa ko, binibigyan ko sila. Ganun ang nangyari sa akin. At ganito ang nangyari. Sa experience ko ha, sarili ko experience ito, na pumapasok ang asawa ko kahit nilalagnat, pumapasok ang asawa ko kahit masakit ang ngipin, talagang gumaganon siya, masakit ipin niya, sabi ko, mag-absent ka na lang. Hindi pwede. Pumapasok siya may sakit. Tapos yung pinagpaguran niya, yung pinagsikapan niya, ising-isi ko lang ipapadala sa Pilipinas, yun ang naging wake-up call ko. Kasi nakikita ko na nagsisikap masyado ang mga asawa namin. Nagsisikap para sa amin at sa magiging future namin, mga anak namin. Para mabigyan kami ng magandang buhay. Tapos nababawasan pa, napupunta pa doon sa iba. Na kailangan pag ikaw may pamilya na, kailangan pag ikaw utona na, adult ka na, kailangan may mga pangangailangan ka na sa sarili mo, dapat magtrabaho at magsikap ka na talaga. Yan ang problema sa mga Pilipino. Kung sino yung umangat, lahat kailangan responsibilidad mong tulungan yung hindi nagsisikap, yung naghihirap. Imbis na umangat ka pa ng umangat, imbis yumaman ka pa, pareho na kayong lugmok sa hirap dahil hinila ka ng hila pababa dahil imbis na maiipon mo yung pera mong pinagsisikapan mo na nagtatrabaho ka, napupunta pa sa itutulong mo pa. Unlike dito sa Japan, bakit successful mga tao dito? Kanya-kanya. When you reach 18 years old, lumabas ka na sa bahay ng magulang mo, responsibilidad mo na ang sarili mo. Ganon dito sa Japan, kaya lahat successful, lahat nagtatrabaho. You don't need to finish your college. You don't need to finish high school kung ayaw mo. Pero lahat dito sa Japan, walang maraming trabaho. Kaya nakakapagtrabaho sila. Unlike sa Pilipinas din na kung hindi ka rin tapos, hindi rin maganda. Pero may trabaho. Kung gustuhin mo talaga magtrabaho, meron at merong trabaho. At ito pa isa, sinabihan siya na naghihirap nga tapos maganda ang buhay niya. Ito lang sasabihin ko sa inyo, kung naghihirap ang pamilya sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na hindi siya tumulong. Ako ng tulong, bigay ng negosyo. Noon patulong ka ng tulong kung ang mga tao, hindi nila pinahalagan ang padala mo dahil hindi sila ang naghihirap sa pera na yon, magiging useless. Magiging useless talaga, hindi nila or kulang sila sa goal, budgeting, something like that. Kahit magkanong ibigay mo, mawawala na parang bula. Kaya instead, nabigyan mo sila ng bigyan na lang, kailangan nila talagang magsikap sa sarili. Kailangan nilang humantong sa bottom line na talagang wala na sila makain. Para magising sila na hindi na pwedeng hindi tayo gagalaw. Kailangan nating magsikap. Each one of us kailangan magsikap. Ganun yun. Kaya wag niyo sisihin yung mga umaangat na bakit yung pamilya. Hindi natin kontrol lahat ng buhay. Hindi mo kontrol kung anong ginagawa nila. Hindi mo kontrol kung gaano sila kabulagsak sa pera. Hindi mo kontrol yon. Kaya magbigay ka man ng tulong, wala pa rin. Walang nangyayari. Kaya wag kayong mag-judge kung may pamilya na umaangat tapos yung mga pamilya, mga kapatid niya o ano bang pamilya na naghihirap. Hindi niya kontrol yon. Hindi na, wala na sa kontrol niya yung mga buhay ng iba. Kahit kapatid. Yan ang sinasabi ko. Para sa akin, opinion ko lang. Talaga. Actually, tayo naman mga OFW at sa kultura natin mga Pilipino ay tumutulong naman talaga tayo sa ating pamilya. Pero ang ibang nasa Pilipinas, kapag nasanay na sa suporta ng nanay, kapatid o asawang OFW, ay hindi na rin umiisip na magbanat ng buto. Ngunit, hindi naman talaga masamang tumulong pero hindi naman yung point
or to the point na akuin mo na lahat ang responsibilidad o pagpapaaral sa lahat ng pinsan, pamangkin at iba pang kamag-anak mo. Dahil hindi naman tayo superhero mga OFW at may personal din tayong pangangailangan, lalo sa pagsisecure natin sa ating future retirement or pagtanda. Pero kung mayaman naman talaga tayo at marami tayong pera, why not? Sa mga OFW naman na sobrang matulungin na halos tumanda na sa ibang bansa na walang ipon, na hindi na iniisip ang sarili. Ito ang may papayo ko hanggang ngayon na OFW ka at hanggat may trabaho ka ay isecure nyo ang inyong future dahil napakarami na ako nakausap ng mga OFW na malapit na mag-retire na walang ipon na ang sinasabi nila palagi na kung may babalik nila ang panahon ay sana nag-ipon sila. Noong ako ay naipang bansa, dala ang pangarap at pangamba, pagtulo ng luha, di alintana, kagustuhan, matiahon ang pamilya. Mahirap man buhay sa ibang bansa, madalas kuya